Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng abalang kalsada sa Maynila, lumaki si Ramon kasama ang kanyang pamilya. Si Ramon ay panganay sa 4 na magkakapatid at mula pagkabata, naranasan na niya ang kahirapan. Ang kanilang bahay, na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, ay laging puno ng ingay mula sa mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, punong-puno pa rin ito ng pagmamahal at kasiyahan, kahit na may kalakip na mga pagsubok. "Anak, kumain ka na ba?" Tanong ng nanay ni Ramon, si Aling Rosa, habang inaayos ang hapagkainan. Isa siyang simpleng may bahay, laging abala sa mga gawaing bahay, at palaging inuuna ang kapakanan ng kanyang mga anak. "Opo, Nay, kain lang po kayo," sagot ni Ramon habang binubuhat ang bunso nilang kapatid na si Benji. Sa murang edad, natutunan na ni Ramon ang mag-alaga ng mga kapatid, lalo na't kailangan ding magtrabaho ng kanilang tatay, si Mang Ernesto, na isa namang jeepney driver. "Ramon, bantayan mo muna si Benji ah. Lalabas lang ako saglit para bumili ng suka," sabi ni Aling Rosa habang nagmamadaling lumabas ng bahay. Habang nasa bahay, naglalaro si Ramon kasama ang kanyang mga kapatid na sina Lena at Carlo. Ang kanilang munting tahanan ay puno ng saya, kahit pa ramdam ang kakulangan sa pagkain at mga pangangailangan. Naputol ang kanilang kasiyahan nang biglang bumalik si Aling Rosa. May daladalang mga gulay na napulot lamang mula sa palengke. "Kailangan natin magtipid mga anak. Konting tiis pa," sabi ni Aling Rosa habang pinipilit ngumiti, kahit na baka sa kanyang muka ang pagod at alalahanin. Nang si Ramon ay nag-aaral pa sa high school, isa siyang masipag at matalino na estudyante. Pangarap niya noon na maging isang engineer para maiaahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Subalit hindi lahat ng pangarap ay nagkakatotoo. Nasa 2 taon pa lamang siya ng high school nang kailanganin niya ng huminto. "Ramon anak, kailangan nating mag-usap," ani Mang Ernesto isang gabi habang naghahapunan sila. "Alam kong malapit ka na sa mga pangarap mo, pero kailangan ka na ng pamilya natin. Hindi na sapat ang kinikita ko para sa ating lahat." Sa mga salitang iyon, bumigat ang loob ni Ramon. Alam niyang wala siyang magagawa kundi tumigil sa pag-aaral. Kailangan niyang magtrabaho para makatulong sa kanyang tatay. "Opo tay, naiintindihan ko po," tugon ni Ramon, kahit napilit niyang ikinukubli ang lungkot sa kanyang tinig. Kinabukasan, hindi siya nagbalik sa paaralan. Sa halip, naganap siya ng paraan para makatulong sa pamilya. Natutunan niyang maging barker sa parkingan, umaasang kahit papaano ay madadagdagan ng kita nila. "Ramon, sigaw ka lang ng malakas. Mas maraming jeep ang pupunta dito," sabi ng isang kasama niya sa parkingan, habang nagpapalitan sila ng sigaw upang mag-anyaya ng mga pasahero. "Heto na, sakay na po kayo. Papunta pong Divisoria," sigaw ni Ramon habang pinipilit na maging masigla sa harap ng mga pasahero. Habang lumilipas ang mga taon, hindi lamang pagiging barker ang natutunan ni Ramon. Natuto rin siyang magmaneho ng tricycle. Nagiging pamasada sa mga kalye ng kanilang barangay. Bagaman mahirap, tinanggap ni Ramon ang kanyang kapalaran. Para sa kanya, ang bawat araw ng pagod at sakripisyo ay para sa kinabukasan ng kanyang mga kapatid. "Kuya, tulungan mo naman ako sa assignment ko," sabi ni Lena isang gabi, habang si Ramon ay abala sa pagkukumpuni ng kanyang tricycle. "O sige, tapusin ko lang to, Lena. Mag-usap tayo mamaya," sagot ni Ramon. Hindi alintana ang pagod na nararamdaman. Para kay Ramon, mahalaga ang edukasyon ng kanyang mga kapatid, lalo na't siya na ang nag-alay ng kanyang kinabukasan para sa kanila. Kahit na puno ng hirap ang kanilang buhay, hindi nawala ng pag-asa si Ramon. Alam niyang may dahilan ng bawat pagsubok na kanilang nararanasan. Siya ay nanatiling matatag, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Habang natutulog ang buong pamilya isang gabi, napagmasdan ni Ramon ang kanyang mga kapatid na mahimbing na natutulog. Nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para maiaahon sila sa hirap. Kahit ano pa ang maging kapalit nito, ang mga araw na puno ng pagsisikap ay unti-unting nagbubunga. Bagamat hindi pa sapat para sa lahat ng kanilang pangangailangan, naramdaman ni Ramon na ang bawat patak ng pawis at bawat gabing walang tulog ay hindi naman nasasayang. Siya ay nagpatuloy, hindi alintana ang mga hamon ng buhay. Dahil para kay Ramon, ang pagmamahal at pagsusumika para sa kanyang pamilya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na nagtatrabaho si Ramon upang makatulong sa kanyang pamilya.
Sa kabila ng kanyang sipag at tiyaga, hindi pa rin maiiwasan na maraming tao sa kanilang lugar ang nakakapansin ng kalagayan ng kanilang pamilya. Madalas niyang naririnig ang mga bulong-bulungan mula sa mga kapitbahay. Ay naku, 4 na nga ang anak, hindi pa maitaguyod ng maayos, sabi ng isang matandang babae habang naglalakad sa harap ng kanilang bahay. Dapat kasi kung mahirap lang, magplano ng mabuti. Oo nga, kawawa yung mga bata. Hindi na nga makapag-aral ng maayos, pinaghahanap buhay pa. Dagdag pa ng isa. Sa kabila ng ganitong usapan, pinipilit ni Ramon na wag itong pansinin. Alam niya na mahirap ang kanilang buhay, ngunit para sa kanya, ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya ay higit pa sa kayamanan. Mabuti na lang at magkakasama pa rin tayo kahit mahirap, sabi ni Ramon sa kanyang sarili habang nililinisan ng tricycle na kanyang ipinapasada. Ngunit hindi may itatanggi na minsan ay nakakaramdam din siya ng inggit, lalo na tuwing nakikita niya ang mga bata na malayang nag-aaral at naglalaro pagkatapos ng klase. Habang nasa kalsada siya, madalas nang makita ang mga estudyanteng naka-uniforme. May dala-dalang mga aklat at masayang nagkikwentuhan. Ay, pangarap ko rin sanang makapagpatuloy sa pag-aaral, naisip ni Ramon habang pinapanood ang mga batang naglalakad sa gilid ng kalsada. Pero alam kong napakalabo nang mangyari yun. Sa kanyang trabaho bilang tricycle driver, nagkakaroon din siya ng mga kaibigan. Karamihan sa kanila ay mga kagaya rin niyang nakakaranas ng hirap sa buhay. Sa tuwing may pagkakataon, nagtitipon-tipon sila sa isang maliit na kainan sa kanto upang magpahinga at mag-usap-usap. Alam mo pare, gusto ko talagang maging mekaniko, sabi ng isa sa mga kaibigan ni Ramon, si Nardo, habang pinapahid ang pawis sa noo. Kaso parang wala na talagang pag-asa eh. Oo nga Nardo, ako naman pangarap ko lang makapagpatayo ng maliit na tindahan, pero alam mo na, hirap sa buhay. Tugon ni Ramon na pinilit ngumiti kahit na may halong lungkot ang kanyang mga mata. Nakakatawa nga no? Sabi ng isa pa nilang kasama, si Pilo. Nandito tayo, nagtatrabaho pero parang hindi tayo maaabante. Parang paikot-ikot lang. Sa kabila ng kanilang mga pangarap na tila malabo ng matupad, ang kanilang samahan ay nagbibigay ng kaunting aliw kay Ramon. Alam niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang pakikibaka. Katulad niya, ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na nagsusumikap. Kahit pa nga alam nilang mahirap ang buhay. Sila ay nagtatawanan, nagkikwentuhan, at nagbabahagi ng kanilang mga pangarap. Mga pangarap na para sa kanila ay maaaring manatiling pangarap na lamang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ng pag-asa si Ramon. Bagaman alam niyang hindi na niya mababalikan ang kanyang pag-aaral, nananatili siyang masaya na nakakatulong siya sa kanyang pamilya. Para kay Ramon, ang pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya ang pinakamahalagang bagay, higit pa sa anumang kayamanan o tagumpay na maaari niyang makamit. Habang patuloy na nagtatrabaho si Ramon bilang tricycle driver, napansin niyang may ilan sa kanyang mga kaibigan at katrabaho ang unti-unting nagbabago. Naging mas tahimik at palaging tila balisa ang mga ito. Hindi nagtagal, napansin ni Ramon na ang ilan sa kanila, partikular na sina Nardo at Pilo ay madalas magliban sa trabaho at bumabalik na tila wala sa kanilang sarili. Isang gabi matapos ang kanilang pamamasada, nilapitan si Ramon ni Nardo. Ramon, sumama ka sa amin ni Pilo mamaya. May alam kami na paraan para kahit papaano ay makalimot ka sa mga problema. Yaya ni Nardo habang palihim na tinitignan si Ramon. Tama na yung pagiging mabait Ramon, dagdag pa ni Pilo. Minsan, kailangan mo ring mag-relax, di ba? Alam ni Ramon kung ano ang tinutukoy ng mga ito. Minsan na niyang narinig ang bulungan sa kanilang grupo tungkol sa paggamit ng mga ilegal na droga upang makatakas sa mga problema. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang mali ito at hindi dapat tularan. Hindi na lang mga pare. Matatag na sagot ni Ramon, sabay alis mula sa kanilang grupo. Mas gusto kong kumayod na lang para sa pamilya ko. Hindi ito ang unang beses na inalok siya ng mga kasamahan, ngunit palagi siyang tumatanggi. Alam niya na walang mabuting maidudulot ang paggamit ng droga at na ito'y magdadala lamang ng higit pang problema sa kanyang buhay. Lumipas ang mga araw at napansin ni Ramon ng mga kaibigan niya ay lalong nalululong sa kanilang bisyo. Ang dating masaya at masigla nilang samahan ay unti-unting napalitan ng malamig na pagkakakilanlan. Sa tuwing makikita niya si Nardo at Pilo, may lungkot at takot sa kanyang puso. Alam niya na hindi na may babalik ang kanilang dating samahan.
Isang gabi habang naglalakad pa uwi mula sa pamamasada, napagdesisyonan ni Ramon na kailangan niyang umalis sa grupong iyon upang makaiwas sa tukso. Hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko maghanap ng bagong trabaho. Pagkaraan ng ilang linggo ng paghahanap, nakahanap si Ramon ng trabaho bilang isang taxi driver. Sa kabila ng pagod at hirap ng pamamasada sa kalsada, mas pinili niya ito kaysa manatili sa isang sitwasyon na maaaring magdala ng kapahamakan. Naging masaya si Ramon sa kanyang bagong trabaho kahit na ito'y mahirap. Naramdaman niyang tama ang kanyang desisyon. Ilang buwan ang lumipas at habang nagpapahinga sa isang paradahan, narinig ni Ramon mula sa radyo ang balita na ikinagulat niya. Nahuli na ang mga miyembro ng isang drug syndicate na matagal nang inaalam at iniimbestigahan ng mga pulisya, sabi ng announcer. Kabilang sa mga nahuli ay ilang taxi driver at tricycle driver na matagal nang nag-ooperate sa Quiapo. Parang tumigil ang oras para kay Ramon nang marinig ang mga pangalan ng kanyang dating mga katrabaho. Sina Nardo at Pilo ay kabilang sa mga nahuli at nakulong dahil sa pagkakasangkot sa ilegal na droga. Naramdaman ni Ramon ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito, may bahagi rin sa kanyang sarili na nakaramdam ng pasasalamat. Pasasalamat na hindi siya nagpadala sa tukso at napalayo siya sa kapahamakan. Habang pauwi, malalim ang iniisip ni Ramon. Alam niyang mas mahirap ang buhay bilang isang taxi driver, ngunit mas pinili niyang manatiling malinis ang kanyang konsensya at panatilihing ligtas ang kanyang sarili at pamilya. Buti na lang, hindi ako nagpadala dun. Bulong niya sa sarili habang binabaybay ang madilim na kalsada. Kahit mahirap, basta't nasa tamang landas, wala akong pagsisisihan sa huli. Sa bawat araw ng pamamasada bilang taxi driver, maraming uri ng tao ang nakakasalamuhan ni Ramon. Ang buhay sa kalsada ay puno ng iba't ibang karanasan, mga mabubuti, masama at lahat ng nasa pagitan nito. Isang araw habang nag-aabang ng pasahero sa tapat ng isang mall, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Kuya, pwede bang pakihatid ako sa ospital? Nagmamadali ako. Pakiusap ng matanda. Hawak ang kanyang dibdib na tila may dinaramdam. Agad na tumango si Ramon at binuksan ang pinto ng taxi. Opo nay, sige po. Dahan-dahan lang po ha. Sabi niya habang tinutulungan nitong makapasok sa loob ng sasakyan. Sa bawat liko ng kalsada, binibigyan niya ng mahinahon at maagap na serbisyo ang kanyang pasahero. Nang makarating sila sa ospital, mabilis na binaba ni Ramon ang matanda at tinulungan nitong makalabas. Maraming salamat kuya, napakabait mo, sabi ng matanda, habang iniabot kay Ramon ang isang 500 piso. Nay, sobra-sobra po ito, sagot ni Ramon na nagulat sa malaking tip. Sa kabutihan mo, karapat dapat ka lang makatanggap ng sobra anak, tugon ng matanda na may ngiti sa kanyang mga mata. Habang nagmamaneho palayo, napangiti si Ramon. Ang ganitong mga pasero ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanya upang patuloy na maging mabuti at tapat sa kanyang trabaho. Ngunit hindi palaging ganito ang mangyayari. Minsan, may mga pasero rin na hindi nakakaunawa. Isang hapon, habang binabaybay nila ang isang matrapik na kalsada, isang pasero ang nagsimulang mainis. Kuya, bakit ang bagal ng takbo natin? Anong klaseng driver ka ba? Singhal ng pasero. Halatang naiinip na. Pasensya na po sir, mabigat lang po talaga ang traffic ngayon, nakikita niyo naman po. May hinahon na sagot ni Ramon. E di sana umikot ka, ang tanga mo naman. Patuloy na sigaw ng pasahero. Sa kabila ng masakit na salita, pinilit ni Ramon na manahimik at magpatuloy sa pagmamaneho. Sanay na siya sa ganitong mga eksena, ngunit hindi pa rin ito maiwasan na magdulot ng kirot sa kanyang dibdib. Hindi lahat ng tao ay nakakaintindi sa hirap ng kalsada. Nang makababa ang pasahero, huminga ng malalim si Ramon. Kahit na ganito, trabaho pa rin to. Kailangan magtiis. Bulong niya sa sarili bago muling magpatuloy sa paghahanap ng mga susunod na pasahero. Isang araw habang nagpapahinga sa ilalim ng lilim ng puno malapit sa isang universidad, isang dalaga ang lumapit sa kanya. Kuya, libre ka ba ngayon? Padrop lang sana ako sa tapat ng building namin, sabi ng dalaga. May malumanay na tinig. Ay opo, sakto po. Wala naman po akong pasahero ngayon, sagot ni Ramon habang pinapasok ang dalaga sa taxi. Habang bumabiyahe sila, nag-usap ang dalawa. Ano po palang pangalan nyo? Tanong ni Ramon ang nakangiti. Ana. Ikaw kuya? Ramon. Kumusta naman ang pag-aaral mo, Ana?
Tanong ni Ramon habang iniiwasan ang isang malaking lubak sa kalsada. Ayos naman kuya pero minsan, nakaka-stress din kaya minsan kailangan din ng konting break. Sagot ni Ana na tila nagbukas ng pintuan ng isang mas masayang usapan. Hanggang sa nagsimula na nga silang maging suki ni Ana. Halos araw-araw, si Ramon ang pumipikap at naghahatid kay Ana sa kanyang universidad. Hindi nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa. Madalas silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay. Si Ana tungkol sa mga pangarap niya at si Ramon tungkol sa mga karanasan niya sa pamamasada. Kuya Ramon, tapansin ko na lagi kang masayahin kahit anong hirap ng buhay. Parang ang gaan pa rin ng loob mo. Sabi ni Ana isang araw habang naglalakad sila patungo sa kanyang klase. Kasi Ana, naniniwala ako na kahit anong hirap ng buhay, kapag masaya ka at nagtutulungan kayo ng pamilya mo, kakayanin mo lahat. Sagot ni Ramon habang tinutulungan si Ana sa pagbubuhat ng kanyang mga libro. Ang swerte ko naman na naging kaibigan kita dito sa Maynila. Nakangiting sabi ni Ana. At ang swerte ko rin na may katulad mo na kaibigan ako, Ana. Basta nandito lang ako ha. Kung kailangan mo nang susundo sa'yo kahit simpleng kausap lang. Sagot ni Ramon na may kasamang kinda. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan. Sa bawat biyahe at sa bawat usapan, unti-unting bumubuo ng isang espesyal na koneksyon ng dalawa. Si Ana ay naging isang kaibigan na lagi niyang inaasahan at si Ramon naman ay naging isang kuya na handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa kabila ng lahat ng kanilang mga pinagdaraanan sa buhay, natagpuan nila ang aliw sa pagkakaibigang nabuo sa loob ng isang simpleng taxi. Pagkalipas ng mga buwan ng pagiging magkaibigan, unti-unti nang nahulog ang loob ni Ramon kay Ana. Hindi niya may tanggi sa kanyang sarili na sa bawat araw na kasama niya ang dalaga, lalo lamang tumitindi ang kanyang nararamdaman. Isang araw matapos niyang ihatid si Ana sa kanyang universidad, hindi niya napigilan ang sarili at naglakas na loob na sabihin ang kanyang nararamdaman. Ana, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Bungad ni Ramon habang nakaparada ang taxi sa ilalim ng lilim ng puno. Napatingin si Ana sa kanya, ang mga mata ay puno ng kuryosidad. Ano yun, Ramon? Alam kong mahirap lang ako at taxi driver lang. Pero gusto kong malaman mo na nahulog na ako sa iyo. Amin ni Ramon, napilit na iniiwas ang tingin sa mga mata ni Ana. Matagal ko nang nararamdaman to pero ngayon lang ako naglakas ng loob na sabihin. Hindi agad nakasagot si Ana. Naramdaman ni Ramon ang bigat ng katahimikan. Sa bawat segundo na lumilipas, tila mas bumibigat ang kaba sa kanyang dibdib. Ramon, napakabuti mong tao at sobrang na-appreciate ko lahat ng ginagawa mo para sa akin. Umpisa ni Ana na tila nag-iisip ng maingat na mga salita. Pero sa ngayon, gusto ko munang mag-focus sa pag-aaral ko. Hindi ko kayang pagsabay-sabayin ng lahat. Napalunok si Ramon, ngunit hindi niya ipinakita ang lungkot sa kanyang muka. Naiintindihan ko, Ana, pero gusto ko ring malaman mo na hindi ako susuko. Patuloy kitang liligawan kahit gaano katagal pa yan. Ngumiti si Ana. Hawak ang kamay ni Ramon. Salamat, Ramon. Mahal na mahal kita bilang kaibigan. Sana ay manatili pa rin tayong ganito. Sa loob ng ilang buwan, naging ganito ang kanilang setup. Si Ramon ay patuloy na nagpapakita ng pagmamahal kay Ana. Sa bawat paghatid sa universidad, sa bawat oras ng kanilang pagkakausap, at sa bawat simpleng kilos na nagpapakita ng kanyang pagsuyo. Alam niyang may posibilidad na hindi magbago ang desisyon ni Ana. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa. Isang gabi, habang namamasada si Ramon sa kahabaan ng isang madilim na kalye, isang lalaking nakasuot ng itim na sombrero ang sumakay sa kanyang taxi. Tila normal na pasahero lang ito sa una. Ngunit may kakaibang kaba na nararamdaman si Ramon habang pinapapasok niya ito sa sasakyan. Sa rekto lang, boss. Malamig na sabi ng lalaki na halos hindi makikita ang mukha dahil sa sombrero. Habang binabaybay nila ang kalsada, ramdam ni Ramon ang bigat ng hangin sa loob ng sasakyan. Hindi pa man sila nakakalayo, biglang bumunot ng patalim ang pasahero at itinutok ito kay Ramon. Huwag kang gagalaw. Ibigay mo lahat ng pera mo, kung hindi, papatayin kita. Sigaw ng lalaki na may halong panginginig sa boses. Mabilis na tumakbo ang takot sa katawan ni Ramon. Ngunit alam niyang kailangan niyang magdesisyon ng tama. Walang-wala ako, boss. Kailangan ko tong pera para sa pamilya ko. Sabi niya, sinusubukang maging kalmado. Kapag hindi mo yun binigay,
Wala ka ng pamilya na uuwian. Sagot ng holdupper na lalong itinaas ang patalim. Sa takot at galit na nararamdaman, biglang inihampas ni Ramon ang kanyang kamay sa patalim. Pilit na inaalis sa kamay ng holdupper. Hindi pwede, kailangan ko tong pera! Sigaw ni Ramon habang pilit na pinagtatanggol ang sarili. Ngunit sa isang iglap, naramdaman ni Ramon ang matinding sakit sa kanyang tagiliran. Nasaksak siya ng holdupper bago ito tumakbo palabas ng taxi. Mabilis na naglaho sa dilim ng kalsada. Halos hindi makagalaw si Ramon. Namimilipit sa sakit ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang makarating sa ospital. Habang humihingal, hinabot ni Ramon ang manibela at pilit na ipinatakbo ang taxi. Ang bawat pagliko ay nagdudulot ng matinding kirot sa kanyang sugat. Ngunit hindi siya tumigil. Kaya ko to. Para sa pamilya ko. Bulong niya sa sarili habang lumalaban sa sakit at pagkadilim ng kanyang paningin. Nang makarating sa ospital, halos hindi na makapagsalita si Ramon. Agad siyang dinala sa emergency room kung saan tinahi ang kanyang sugat. Habang nagpapahinga sa loob ng isang kwarto, kinuha niya ang kanyang cellphone at binalita ang nangyari sa kanyang mga magulang. Mama, Papa, na-hold up ako. Mahina niyang sabi sa telepono. Pero nasa ospital na po ko, ayos na ako. Agad na nag-alala ang kanyang pamilya at mabilis na pumunta sa ospital. Si Ana naman, na nakatanggap ng mensahe ni Ramon kinabukasan na. Nang mabasa niya ito, agad siyang kinabahan at pumunta rin sa ospital. Pagdating ni Ana, nakita niya si Ramon na nakahiga sa kama. May benda sa tagiliran. Hindi napigilan ni Ana ang kanyang sarili. Agad siyang lumapit at niyakap si Ramon habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ramon, Diyos ko Ramon, buti na lang at buhay ka. Mahagulhol na sabi ni Ana. Nang mabasa ko yung message mo, akala ko hindi na kita makikita ulit. Hinaplos ni Ramon ang likod ni Ana. Sinusubukang patahanin ito. Ana, ayos na ako. Hindi kita kayang iwanan. Sabi ni Ramon na may bahid ng ngiti sa kanyang muka kahit naramdam pa rin niya ang kirot. Ito na ba yung sinabi mong liligawan mo pa rin ako kahit anong mangyari? Tanong ni Ana. Pilit na nagbibiro sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tumango naman si Ramon. Oo Ana, sabi ko naman sa'yo hindi kita susukuan eh. Napangiti si Ana sa kabila ng kanyang mga luha. Sige na Ramon, sige na. Sinasagot na kita, tayo na. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Hindi makapaniwala sa narinig. Talaga Ana, tayo na? Tumango si Ana. Oo Ramon, napagtanto ko na mahal din kita. Nang mabasa ko yung mensahe mo, naisip ko na ayoko mawala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita Ramon. Hindi napigilan ni Ramon ang sarili. Napaluha siya sa saya at hinatak si Ana papalapit para sa isang mahigpit na yakap. Salamat Ana, salamat at mahal mo rin ako. Sa kabila ng mga pagsubok at panganib na kanyang hinarap, natagpuan ni Ramon ang kasiyahan sa pag-ibig na noon ay tila abot tanaw lamang. Sa bawat sakit at hirap na kanyang pinagdadaanan, napagtanto niyang ang lahat ng ito ay sulit dahil sa pagmamahal ni Ana. Ang relasyon ni Ana at Ramon ay naging mabilis ang pag-usbong matapos silang maging opisyal na magkasintahan. Ang bawat araw ay puno ng pagmamahalan at pagsasama. At hindi nagtagal, nagpasya si Ana na ipakilala si Ramon sa kanyang mga magulang. Ito ay isang hakbang na kinabahan si Ramon. Lalo na't alam niyang may malaking agwat ang kanilang estado sa buhay. Ngunit dahil sa kanyang pagmamahal kay Ana, naglakas loob siyang harapin ang mga magulang nito. Isang gabi, inihatid ni Ramon si Ana sa bahay nila. Dala ang kaunting kaba sa kanyang dibdib. Sigurado ka ba dito Ana? Baka magalit yung mga magulang mo sa akin. Sabi ni Ramon habang naghihintay sa labas ng gate. Ngumiti si Ana at hinawakan ang kamay ni Ramon. Walang dahilan para matakot ka Ramon, nandito ako. Mahal kita. At ipapakita natin sa kanila kung gaano kahalaga ang relasyon natin. Pumasok sila sa loob ng bahay ni Ana kung saan naghihintay ang kanyang mga magulang. Nang makita siya ng kanyang nanay, agad itong lumapit. Ana anak, sino itong kasama mo? Tanong ng kanyang nanay, si Aling Liza, na halatang nagtataka. Mama, Papa, gusto ko sanang ipakilala sa inyo si Ramon. Sabi ni Ana na may bahagyang kaba sa boses. Siya po pala ang boyfriend ko. Napatingin ng tatay ni Ana, si Mang Tony, kay Ramon mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ito. Ana, nag-aaral ka pa di ba? Bakit mo pinasok ang ganitong relasyon? Hindi ba't sinabi namin na mag-focus ka muna sa pag-aaral mo? Tatay, si Ramon po ay mabuting tao, masipag siya at mahal niya ako.
Alam kong nag-aaral pa ako pero hindi ko po kayang itago ito sa inyo. Paliwanag ni Ana habang mahigpit na hawak ang kamay ni Ramon. Tumingin si Mang Tony kay Ramon na hindi makapagsalita dahil sa kaba. Anong trabaho mo, Ramon? Malamig na tanong ni Mang Tony. Nagtataksi po ako, sir. Hindi po ako mayaman pero sinisigurado ko pong hindi magkukulang si Ana sa akin. Matapang na sagot ni Ramon kahit na nararamdaman ang bigat ng mga mata ng tatay ni Ana. Napansin ni Aling Liza ang kaba sa mukha ni Ramon kaya't sinubukan niyang palambutin ang tono ng kanilang pag-uusap. Ramon, alam mo naman, mahalaga sa amin ang anak namin. Gusto lang naming masiguro na nasa mabuting kamay siya. Ma'am, sir, naiintindihan ko po ang inyong pag-aalala. Gusto ko lang pong malaman niyo na mahal ko po si Ana. Gagawin ko po ang lahat para mapasaya siya. Sagot ni Ramon, buong tapang ngunit may halong respeto. Tumango si Mang Tony, bagamat hindi pa rin siya lubos na kumbinsido. Ana, tapusin mo muna ang pag-aaral mo. Kung totoo nga ang sinasabi ni Ramon, makikita natin sa mga susunod na panahon. Sa kabila ng unang pagtutol, ipinakita ni Ramon ang kanyang determinasyon. Patuloy siyang naging tapat at maalaga kay Ana, lalo na sa mga pagkakataong kailangan nito ng suporta. Hindi nagtagal, nakita na rin ng mga magulang ni Ana ang sipag at dedikasyon ni Ramon. Sa bawat paghatid sundo ni Ramon kay Ana at sa bawat araw na nagpakita siya ng malasakit sa pamilya ng dalaga, unti-unti na rin siyang natanggap ng mga ito. Isang gabi habang nagti-dinner sila sa bahay ni Ana, naglakas loob si Mang Tony na magsalita kay Ramon. Ramon, napansin ko ang sipag at tiyaga mo. Kahit na hindi kami sigurado noong una, nakita namin na mahal mo talaga si Ana. Kaya gusto kong malaman mo na tinatanggap ka na namin sa pamilya. Ngumiti si Ramon, bakas ang tuwa sa kanyang muka. Salamat po, sir. Pangako po, hindi ko po kayo bibigoin. Matapos ang graduation ni Ana, nagpa siyang dalawa na magsama at mag-live-in. Ito ay isang hakbang na pinag-usapan nilang mabuti. At matapos makuha ang basbas ng kanilang mga magulang, sinimulan nila ang kanilang buhay bilang magkasama. Ramon, sa wakas, nandito na tayo, sabi ni Ana, habang nag-aayos ng mga gamit nila sa kanilang bagong inuupahang bahay. Oo nga, mahal. Simula na ito ng bagong yugto ng buhay natin, sagot ni Ramon, habang iniaayos ang kanilang mga gamit. Naging masaya ang pagsasama nila. Sa bawat araw na magkasama sila, lalo pang tumitibay ang kanilang relasyon. Unti-unti na rin nilang napag-uusapan ang kanilang plano sa inaharap, lalo na ang pagbubuo ng pamilya. Isang gabi habang nag-uusap sa kanilang maliit na balkonahe, napag-usapan nila ang kasal. Ramon, tingin mo, kaya na ba nating magpakasal? Tanong ni Ana habang nakayakap kay Ramon. Mahal, kung ikaw ang tatanungin, handa na ako kahit bukas pa. Pero gusto ko munang masigurado na may sapat tayong ipon para sa kinabukasan ng magiging pamilya natin. Sagot ni Ramon habang hinahaplos ang buhok ni Ana. Pangako, mag-iipon tayo at kapag handa na tayo gagawin nating simple pero espesyal ang kasal natin. Sagot naman ni Ana, nabakas sa mga mata ang kasiyahan. Lumipas ang mga buwan at sa wakas, matapos nilang makapag-ipon ng sapat, napagpasya nilang magpakasal. Hindi marangya ang kanilang kasal, isang simpleng seremonya lamang na dinaluhan ng kanilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Ngunit, sa kabila ng pagiging simple, ito'y puno ng pagmamahal at kasiyahan. Habang naglalakad si Ana papunta kay Ramon sa altar, hindi maiwasang maluha ni Ramon. Mahal, ikaw ang buhay ko, sabi ni Ramon habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang mata. At ikaw naman ang mundo ko, Ramon, sagot ni Ana habang umingiti at tila ba walang kapantay sa kasiyahan na nararamdaman niya. Matapos ang kanilang kasal, hindi nagtagal ay nabuntis si Ana. Sobrang saya ni Ramon nang malaman ito. Mahal, magkakaroon na tayo ng pamilya, sabi ni Ramon. Niyakap si Ana ng mahigpit. Oo, Ramon, at ikaw ang magiging tatay ng ating anak, sagot ni Ana habang masaya nilang pinaplano ang kanilang hinaharap. Nang dumating ang araw ng panganganak ni Ana, nandoon si Ramon sa tabi niya. Hawak niya ang kamay ni Ana. Hindi iniwan kahit isang saglit. Kaya mo yan, mahal. Nandito lang ako, sabi ni Ramon. Pinipilit na mapakalma si Ana habang ito'y nasa labor. Nang marinig ni Ramon ang unang iyak ng kanilang anak, hindi niya napigilan ng luha ng kasiyahan. Ana, ito na siya, ang anak natin, sabi ni Ramon. Baka sa muka ang walang kapantay na kasiyahan.
Pinangalanan nilang Ramon Jr. ang kanilang anak. Habang buhat ni Ramon ang kanilang bagong silang na sanggol, nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Ngunit kasabay nito ay ang walang katapusang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Ana, pangako ko sa iyo, sa ating anak, gagawin ko ang lahat para maging masaya at maayos ang buhay natin, sabi ni Ramon habang hinahaplos ang maliit na kamay ng kanilang anak. Ramon, alam kong gagawin mo yun at nandito lang ako laging nasa tabi mo, sagot ni Ana. Nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ama. Sa bawat araw na lumipas, pinagtibay nila ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang pangarap na bumuo ng isang masayang pamilya. Ang kanilang simpleng buhay ay puno ng pagmamahal at sa bawat hamon na dumating, palaging nandoon si Ramon at Ana para sa isa't isa, habang inaarugahan nila ang kanilang anak na si Ramon Jr. Ang pagsisimula ng bagong yugto ng buhay nila Ramon at Ana ay puno ng mga pagbabago. Habang abala si Ana sa kanyang trabaho, si Ramon ang kadalasang nag-aalaga sa kanilang anak na si Junior. Pero upang magawa ito, madalas niyang isinasama ang bata sa kanyang pamamasada. Isang umaga, habang inihahanda ni Ramon ang taxi, dumating si Ana, nakasuot ng kanyang office attire. Lumapit siya sa kanyang mag-ama at hinalikan si Ramon Jr. sa noo. Mahal, sigurado ka bang okay lang na isama mo si Junior sa pamamasada mo? Baka kasi mahirapan ka. May halong pag-aalala sa tinig ni Ana. Ngumiti si Ramon at hinawakan ang kamay ni Ana. Walang problema, mahal. Mas masaya nga ako kapag kasama si Junior eh. Para naman mabantayan ko siya habang nagtatrabaho ako. Tsaka alam mo naman kung gaano kakulit tong anak natin kapag wala ako. Natawa si Ana at niyugyog ang buhok ni Ramon Jr. Sige na nga Ramon, basta mag-ingat kayo ha. Huwag mong pababayaan si Junior. Opo, mahal. Lagi kong iniisip ang kaligtasan ni Junior. Walang magagalit o magsasalita ng masama kapag kasama ko siya. Seryosong sagot ni Ramon habang ipinapasok si Junior sa harapang upuan ng taxi. Habang binabaybay nila ang mga kalsada ng Maynila, nakaupo si Junior sa tabi ng kanyang tatay. Nakangiti at masayang tinitignan ang bawat tanawin sa labas ng bintana. Hindi maiwasang mapansin ng mga pasahero ang presensya ng bata at madalas ay napapangiti sila. Ang cute naman ng anak mo kuya, sabi ng isang pasaherong babae habang inaabot ang kanyang pamasahe. Ilang taon na po siya? Mag-iisang taon na po, sagot ni Ramon na may halong pagmamalaki sa kanyang tinig. Lagi ko siyang isinasama sa pamamasada para naman mas maalagaan ko siya. Napakaswerte naman po ng anak niyo na may tatay siya na kagaya mo, komento ng pasahero habang initaan si Ramon Jr. Ang cute-cute niya, parang laging masaya. Hindi maiwasan ni Ramon ang mapangiti. Salamat po. Gusto ko lang po siguraduhin na mabigyan ko siya ng masayang alaala, kahit na sa simpleng paraan lang. Isang hapon, habang stuck sila sa mabigat na traffic, isang pasahero ang biglang nagalit. Ano ba yun kuya? Ang bagal natin. Ano bang klaseng driver ka? Baka naman kulang ka na sa diskarte. Galit na sigaw ng pasahero na tila walang pakialam sa paligid. Sa pagkakataong ito, hindi na katulad ng dati si Ramon na magpapaubaya lang. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa kanyang anak na tahimik na nakatingin din sa pasahero at may hinahon ngunit matapang na nagsalita. Pasensya na po sir pero nandito ang anak ko. Hindi ko po hayaan na may marinig siyang masasakit at pangit na salita. Kung di po kayo kontento sa takbo ng traffic, baka po mas mabuti pang bumaba na lang kayo. Nagulat ang pasahero sa tapang ni Ramon. Ano? Pinapalabas mo ako? Galit na tanong ng pasahero na tila hindi makapaniwala. Kung hindi po kayo tatahimik at patuloy na sisigaw sa harap ng anak ko? Opo. Nare-respeto ko kayo bilang pasahero ko pero hindi po ako papayag na bastusin niyo kami. Lalo na't nandito ang anak ko. Mahinahon ngunit may halong determinasyon na sagot ni Ramon. Nagulat ang pasahero sa sagot ni Ramon ngunit napagtanto nito ang kanyang pagkakamali. Pasensya na kuya, hindi ko naman sinasadya. Stress lang siguro ako sa trabaho. Sabi ng pasahero na unti-unting nagpapakumbaba. Okay lang po sir, naiintindihan ko naman pero sana po mas maging mahinaon tayo sa susunod. Lalo na't may bata sa paligid. Sagot ni Ramon na bumabalik sa kanyang pagmamaneho. Pagkatapos ng insidente ngayon, naging tahimik na ang pasahero hanggang sa marating nila ang destinasyon. Bago bumaba, humingi ulit ito ng paumanhin. Salamat kuya at sorry ulit. Walang anuman sir, mag-ingat po kayo.
Sagot ni Ramon na muling ngumiti bago ipagpatuloy ang pamamasada. Habang pauwi na sila, napansin ni Ramon na tahimik lang si Ramon Jr. Nakatingin sa kanya na may halong kuryosidad. Anak, huwag kang mag-alala ha, lagi kang ligtas kay Papa, sabi ni Ramon habang hinahaplos ang ulo ng cute niyang anak. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Ana. Kumusta ang araw niyo, mahal? Tanong ni Ana habang binubuhat si Ramon Jr. Okay naman, mahal. Si Junior nga, ang daming nakausap na pasahero eh. Tuwang-tuwa sila sa kanya. Sagot ni Ramon habang tinatanggal ang kanyang sapatos. Pero may isang pasahero na nagalit dahil sa traffic. Sinabayan ko na lang na bumaba siya kung hindi siya titigil sa pagsigaw. Nagulat si Ana sa narinig. Talaga? Hindi ka nakagaya ng dati na hinahayaan mo na lang? Oo naman, mahal. Ayoko kasi na marinig ni Junior ang mga ganong klaseng salita. Gusto ko na lumaki siyang maayos, na walang masasamang impluwensya mula sa ibang tao. Paliwanag ni Ramon habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. Ngumiti si Ana. Bakas ang pagmamahal at paghangang nararamdaman niya para sa asawa. Mahal, proud na proud ako sa'yo. Ang swerte namin ni Junior na ikaw ang kasama namin sa buhay. Hinawakan ni Ramon ang kamay ni Ana at niyakap ang kanyang pamilya. Mahal na mahal ko kayo. Gagawin ko ang lahat para mapalaki si Junior ng maayos at masaya. Habang magkasamang naghahapunan, muling napatunayan ni Ramon na ang pamilya niya ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Ang bawat araw na kasama niya si Ramon Jr. sa pamamasada ay isang patunay na kahit sa simpleng paraan, maaari niyang ipasa ang kanyang mga aral at pagmamahal sa kanyang anak. Sa bawat pasahero ng kanilang nakakasalumuha, nadarama ni Ramon ang pag-asa na may ipapasa niya kay Junior ang mga tamang prinsipyo, na ang respeto at pagmamahal ang pinakamahalagang pundasyon ng kanilang buhay. Ang mga taon ay lumipas ng mabilis para kay Ramon at Ana. Ang kanilang anak na si Ramon Jr. ay lumaki sa ilalim ng kanilang pagmamahal at gabay. Sa bawat yugto ng buhay ni Junior, kasangga ni Ramon ang kanyang taxi na naging simbolo ng kanilang pagsusumikap at pangarap. Isang gabi habang mahimbing na natutulog si Junior, bigla itong nilagnat. Nagising si Ramon nang maramdaman ang init ng katawan ng kanyang anak. Agad niyang ginalaw si Ana na noon ay mahimbing na natutulog. Mahal, si Junior, ang init ng katawan niya, sabi ni Ramon, bakas ang pag-aalala sa boses niya. Nagising si Ana at agad na hinawakan ng noo ni Junior. Oo nga, Ramon, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Mabilis na inihanda ni Ramon ang taxi at kahit 10 oras na ng gabi, hinatid niya ang kanyang anak sa ospital. Habang binabaybay nila ang daan, hindi maiwasin ni Ramon na manalangin ng tahimik para sa kaligtasan ni Junior. Junior, sandali lang anak ha, malapit na tayo sa ospital. Bulong ni Ramon habang tumitingin sa rearview mirror kung saan nakikita niyang nakaalalay si Ana sa kanilang anak. Pagdating sa ospital, agad na inasikaso si Junior ng mga doktor. Magdamag na nagbantay si Ramon at Ana. At sa wakas, bumaba rin ang lagnat ni Junior. Matapos ang gabing iyon, lalong naging malapit si Ramon sa kanyang taxi. Alam niyang ito ang naging tulay para masiguradong ligtas ang kanyang anak. Mula noon, ang taxi ang naging kasama ni Ramon sa bawat mahahalagang yugto ng buhay ni Junior. Tuwing umaga, si Ramon ang nag-aatid sundo kay Junior sa eskwela. Minsan, habang nagmamaneho, kinakausap niya si Junior tungkol sa mga pangarap nito. Anak, ano bang gusto mong maging paglaki mo? Tanong ni Ramon isang umaga habang papunta sila sa eskwela. Papa, gusto ko pong maging lawyer. Sagot ni Junior na may matinding determinasyon sa boses. Gusto ko pong tumulong sa mga tao na nahihirapan at inaapi po. Napangiti si Ramon sa narinig. Maganda yan anak ha. Alam kong kaya mo yan. Suportado ka namin ng mama mo sa kahit na anong pangarap mo. Habang lumalaki si Junior, patuloy na sinusuportahan ni Ramon ang kanyang mga pangarap. Ang taxi na noon ay gamit lamang sa pamamasada ay naging simbolo ng pagsisikap at pagmamahal. Dito rin sinundo ni Ramon si Junior tuwing may school activities. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation ni Junior sa high school. Noong araw ng graduation, hinatid ni Ramon si Junior sa eskwelahan gamit ang kanyang taxi. Habang binabaybay nila ang daan, hindi maiwasang mapaluwa si Ramon sa tuwa. Anak, grabe. Parang kailan lang, nagkakasakit ka pa at hinahatid kita sa ospital. Ngayon, malapit ka nang gumraduate. Ngumiti si Junior at niyakap ang kanyang tatay. Pa, salamat po sa lahat ng sakripisyo niyo sa amin ni Mama. Hindi ko po ito mararating kung hindi po dahil sa inyo. Nang mag-college si Junior,
at kumuha ng kursong law. Naging mas determinado pa si Ramon na suportahan ng kanyang anak. Alam niyang mahirap ang kursong ito, ngunit nakita niya ang dedikasyon ni Junior. Minsan, habang inaatid niya si Junior sa eskwelahan, napansin niyang tahimik ang anak. "Bakit ka tahimik, nak?" tanong ni Ramon habang tinitignan si Junior sa rear view mirror. "Pa, kinakabahan ako. Mahirap ang exam ngayon," sagot ni Junior. Bakas ang kaba sa kanyang boses. "Anak, tandaan mo, lahat ng hirap ay may kapalit na tagumpay. Kung nag-aaral ka ng mabuti, makakaya mo yan," sagot ni Ramon, pilit na pinapalakas ang loob ng anak. "Nandito lang ako palagi, kung kailangan mo ng kausap o kahit simpleng sakay lang." Nagpatuloy si Junior sa kanyang pag-aaral at sa bawat takbang, nandoon si Ramon, sumusuporta at gumagabay. Noong araw ng bar exam, mas kabado pa nga si Ramon kaysa sa kanyang anak. Habang naghihintay sa labas ng testing center, hindi mapakali si Ramon. "Ramon, okay ka lang ba?" tanong ni Ana, na napansin ang tensyon sa mukha ng kanyang asawa. "Oo mahal, kinakabahan lang ako para kay Junior," sagot ni Ramon habang naglalakad-lakad sa paligid. "Gusto ko lang na makapasa siya. Alam ko kung gaano siya nagsisikap para dito." Matapos ang ilang linggo ng paghihintay, dumating ang resulta. Nang matanggap ni Ramon ang balita mula kay Junior na pumasa ito sa bar exam, agad na napuluwa si Ramon sa tuwa. "Mahal, pumasa si Junior. Lawyer na ang anak natin," sigaw ni Ramon kay Ana. Halos hindi makapaniwala sa narinig. Agad silang nagdiwang bilang pamilya at sobrang saya ni Ramon. Nagpasya siyang gawing libre ang sakay ng kanyang taxi para sa buong araw bilang selebrasyon. Habang sumasakay ang mga pasahero, masayang nagkukwento si Ramon tungkol sa tagumpay ng kanyang anak. "Libreng sakay po kayo ngayon. Pumasa po kasi sa bar exam yung anak ko," masayang sabi ni Ramon sa bawat pasaherong sumasakay. "Naku, congratulations po kuya. Ang swerte niyo naman," sabi ng isang pasahero na natuwa sa balita. "Salamat po ma'am. Sobrang proud po ako dun sa anak kong yun," sagot ni Ramon, hindi mapigilan ng ngiti sa kanyang muka. Nang sumapit ang gabi, nakaupo si Ramon sa harap ng kanilang bahay, katabi ang kanyang taxi. Napatingin siya sa sasakyan at napaisip sa lahat ng pinagdaanan nila. "Salamat sa iyo kaibigan," bulong niya sa taxi. Tila ba isang matalik na kaibigan ito na kasama sa bawat hakbang ng buhay nila. Pumasok si Ana at Junior sa veranda at naupo sa tabi ni Ramon. "Pa, salamat po sa lahat," sabi ni Junior habang niyayakap ang kanyang tatay. "Hindi ko po ito maaabot kung hindi po dahil sa inyo." "Anak, ginawa ko lang kung ano ang dapat. Pero ikaw ang nagtagumpay sa sarili mong pagsisikap," sagot ni Ramon habang hinahaplos ang likod ng kanyang anak. "Ngayon, ikaw nang magiging haligi ng ating pamilya." Sa gabing iyon, nagdiwang sila ng simple ngunit puno ng pagmamahalan. Alam ni Ramon na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagbunga na. Ang taxi na naging kasangga niya sa bawat yugto ng buhay ni Junior ay magiging simbolo ng kanilang tagumpay. Hindi lamang bilang isang pamilya, kundi bilang mga individual na nagmahal at nagsikap para sa kanilang pangarap. Isang maaliwalas na umaga, habang nagpapatuloy sa kanyang pamamasada, narinig ni Ramon ang bulong-bulungan mula sa kanyang mga kapwa taxi driver sa terminal. "Pare, narinig mo na ba yung balita?" tanong ng isang driver na may halong kaba sa kanyang boses. "Ano yun?" sagot ni Ramon na agad na nakaramdam ng kakaibang tensyon sa paligid. "May mga polis daw na nangungutong dito sa lugar natin. Kapag hindi ka nagbigay ng pera, pagdidiskitahan ka nila. May ilan na nga mga kasamahan natin na nahuli at tinaniman ng droga eh," sabi ng isa pang driver habang nagpupunas ng pawis sa noo. Nagulat si Ramon sa narinig. Alam niyang matindi ang epekto ng ganitong klaseng gawain, lalo na para sa mga tulad niyang nagtatrabaho ng marangal upang suportahan ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng kanyang shift, agad niyang ibinahagi ang narinig sa kanyang pamilya. "Mahal, may mga bali-balita mula sa mga kasamahan ko. May mga polis daw na nangungutong sa mga taxi driver. Pag hindi ka daw nagbigay, tataniman ka ng droga," sabi ni Ramon kay Ana habang nag-aalmusal sila. Nag-alala si Ana sa narinig. "Ramon, mag-iingat ka ha. Ayoko mapahamak ka. Kung kailangan, itigil mo muna yung pagbabiyahe sa mga lugar na pinupuntahan nila." "Pa, ako nang bahala," biglang sabi ni Junior na nakikinig mula sa kabilang bahagi ng mesa. "Tingin ko po kaya kong imbestigahan to. Alam mo naman na private lawyer ako ng mayor ngayon.
Kung sakaling may mangyari, sigurado akong may magtatanggol sa'yo. Nabigyan ng kaunting ginhawa si Ramon sa narinig mula sa kanyang anak. Alam niyang si Junior ay may kakayahang ipagtanggol siya, lalo na sa posisyon nito bilang private lawyer ng kanilang mayor. Salamat anak, mas gumaan ang loob ko dahil sa sinabi mo. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang araw na kinatatakutan ni Ramon. Habang namamasada siya sa isang tahimik na kalsada, biglang may sumita sa kanya na 2 pulis na sakay ng motor. Agad siyang kinabahan nang makita ang kanilang mga badge at muka. Halatang magkapatid ang mga ito. Boss, mukhang mabilis ang takbo mo ha, sabi ng isa sa mga pulis habang bumaba mula sa motor at lumapit sa bintana ni Ramon. Pasensya na po sir, pero sa tingin ko tama lang naman po ang takbo ko. Mahina ang sagot ni Ramon, bagaman alam niyang may mga hindi magandang mangyayari. Kung ayaw mong hulihin ka, magbigay ka na lang ng 10,000. Malamig na sabi ng isa pang pulis habang nakangisi. Tila ba alam na walang takas si Ramon. Naramdaman ni Ramon ang matinding kaba, ngunit nanatili siyang kalmado. Pasensya na po pero wala akong ganyang kalaking pera, sabi ni Ramon, tumatanggi sa hiling ng mga pulis. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mga pulis at tila nawala ng pasensya. Bumaba ka nga dyan, sigaw ng isa habang inihila pababa si Ramon mula sa kanyang taxi. Tumanggi si Ramon, ngunit nang tutukan siya ng baril, napilitan siyang bumaba. Sa isang mabilis na kilos, agad siyang pinagbubugbog ng 2 pulis. Habang binabalikan siya ng suntok at sipa, naisip ni Ramon ang telepono sa kanyang bulsa. Pero bago pa man siya bumaba ng taxi, nakuha niyang tawagan si Junior at hayaan nitong marinig ang lahat ng nangyari. Habang naririnig ni Junior ang mga nangyari sa kabilang linya, hindi niya napigilan ang pag-aalala at galit. Pa, nandyan na ako. Tumawag ka sa akin at huwag mong ibababa ang telepono, sabi ni Junior. Habang nagmamaneo papunta sa lokasyon ng kanyang tatay, sinusundan ng GPS ng taxi. Pagdating ni Junior sa lugar, nakita niya ang 2 pulis na nagpupumilit magmukhang inosente. Ngunit bakas ang takot sa kanilang mga mukha nang makita ang dumating. Oh, lawyer pala ang anak mo ha? Wala kaming ginagawang masama, sabi ng isa sa mga pulis, pilit na nagmamatapang. Ngunit walang alinlangan si Junior. Narinig ko ang lahat at higit pa doon, na-record ko ang lahat ng sinabi at ginawa niyo sa tatay ko, sagot ni Junior habang inilalabas ang telepono. Ipinapakita ang recording. Namutla ang 2 pulis, biglang natakot sa mga posibleng mangyari. Sir, pasensya na, huwag mo naman kaming i-report. Magpapakatino na kami, pakiusap ng isa habang lumuhod sa harap ni Junior. Ngunit matigas si Junior. Hindi magpapapekto sa pagmamakaawa ng mga ito. Hindi nyo ba naisip na maaari kayong makasira ng buhay ng tao dahil sa ginagawa nyo? Kaya hindi ako magdadalawang isip na panugutin kayo, mariing sagot ni Junior habang tinutulungan ng kanyang tatay na tumayo at pasakayin sa kanyang kotse. Habang inilalayo ni Junior ang kanyang tatay mula sa lugar, iniwan nila ang taxi doon. Mahalaga ang buhay mo pa. Huwag ka nang mag-alala sa taxi, dadaling kita sa ospital, sabi ni Junior habang minamaneo ang kanyang kotse papunta sa ospital. Habang nasa ospital, habang ginagamot si Ramon, hindi pa rin mapalagay si Junior. Papa, pangako, gagawin ko ang lahat para managot ang 2 pulis na yun. Hindi ko hahayaan na makaligtas sila sa ginawa nila sa'yo. Ngumiti si Ramon kahit nabakas pa rin ang sakit sa kanyang katawan. Salamat anak. Alam kong kaya mong ipagtanggol ako ng tama. Proud na proud ako sa iyo anak. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng kumilos si Junior para masigurong mananagot ang 2 pulis. Sa kanyang mga koneksyon bilang private lawyer ng mayor, mabilis na naimbestigahan ang kaso. Sa kabila ng pagmamakaawa at paghingi ng mga pulis, napatunayan sa korte ang kanilang kasalanan. At sa huli, sila'y pinatawan ng nararapat na parusa. Sa lahat ng nangyari, lalong napatunayan ni Ramon ang pagmamahal at dedikasyon ng kanyang anak sa kanilang pamilya at sa trabaho nito. Ang takot at kabay na palitan ng tiwala at pagmamalaki. Alam niyang si Junior ay isang taong hindi natitinag sa prinsipyo at katotohanan. Sa bawat hakbang ng buhay, palaging nandoon si Junior para ipagtanggol ang kanilang karapatan at kapakanan. Isang anak na itinaguyod ng isang tatay na marangal. Ang mga araw ay mabilis na lumipas matapos ang pagkakabunyag sa mga katiwalian ng mga pulis na nangungutong kay Ramon. Dahil sa tapang at prinsipyo ng kanyang anak na si Junior, hindi lamang ang kanilang pamilya ang nakinabang sa katarungan kundi pati na rin ang iba pang mga taxi driver na naging biktima ng mga tiwaling pulis.
Ang balita tungkol sa pagkakaresto ng mga pulis ay mabilis na kumalat at naging inspirasyon si Ramon at ang kanyang anak sa komunidad ng mga taxi driver. Isang gabi, habang pauwi na si Ramon mula sa kanyang pamamasada, nakatanggap siya ng maraming tawag mula sa kanyang mga kasamahan. Pare, salamat ha. Kundi dahil sa iyo at sa anak mo, hindi mapapansin ang mga ginagawa ng mga pulis na yun. Sabi ng isa sa mga taxi driver na tumawag. Naku pre, wala yun. Ginawa lang ng anak ko ang nararapat. Sagot ni Ramon, habang umiti, baka sa mukha ang kasiyahan. Basta salamat pa rin Ramon, napakabuti mo talaga. Pati ang anak mo, marami kang natutulungan. Nagawa mo ang isang bagay na matagal na namin gustong gawin pero hindi namin alam kung paano. Dagdag pa ng isang kasamahan ni Ramon. Habang papauwi si Ramon, ramdam niyang mainit na suporta at pasasalamat ng kanyang mga kapwa taxi driver. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang pamilya na naghahanda ng hapunan. Pa, nakita ko na yung balita. Lahat sila natulungan dahil sa iyo, sabi ni Ana habang inaayos ang mesa. Pati yung mga nakulong na wala namang kasalanan na palaya na rin. Nakangiti si Ramon habang nakatingin kay Ana at Junior. Ang saya ko ngayon mahal. Hindi ko akalaan na may magagawa kaming ganito kalaking bagay. Papa, hindi lang naman ako ang dapat pasalamatan, sabi ni Junior habang naguhugas ng kamay. Ikaw din po, marami ka ring natulungan. Sabi mo nga sa akin nun diba, marami ka nang naihatid sa kanilang mga destinasyon. At alam ko, hindi lang simpleng sakay ang nabigay mo sa kanila. Marami ka nang napasaya, napagaan ng buhay at natulungan. Natahimik si Ramon sandali. Ramdam ang bigat ng sinabi ng kanyang anak. Anak, hindi ko kasi niisip na malaki ang nagagawa ko, para sa akin trabaho lang to. Pero sa totoo, napagtanto ko na tama ka. Ang bawat pasahero na nasakay ko, naging bahagi sila ng buhay ko. Mahal, wag mong maliitin yung ginagawa mo, sabi ni Ana habang hinahawakan ng kamay ni Ramon. Dahil sa iyo, maraming taong nakarating sa kanilang mga pangarap, nakauwi sa kanilang mga pamilya at nagkaroon ng pag-asa. Hindi lang simpleng trabaho ang pamamasada mo. Isa itong misyon ng pagtulong. Sa hapunang iyon, napuno ng kasiyahan at pagmamalaki ang kanilang tahanan. Si Ramon na noon ay simpleng taxi driver lamang ay nagkaroon ng bagong pananaw sa kanyang trabaho. Hindi na lamang itong isang paraan para suportahan ang kanyang pamilya, kundi isang misyon para magbigay ng liwanag at tulong sa mga taong nangangailangan. Habang naghahapunan sila, napansin ni Ramon na tahimik na nakangiti si Junior. Anak, ano bang iniisip mo dyan? Tanong ni Ramon habang kinakagat ang isang piraso ng tinapay. Pa, naisip ko lang na napakaswerte ko na ikaw ang naging tatay ko, sagot ni Junior. May halong damdamin sa kanyang tinig. Lahat ng aral na natutunan ko mula sa iyo yan. Natutunan ko na ang pagiging tapat at masipag at mapagmahal sa pamilya ay higit pa sa anumang tagumpay. Natigilan si Ramon sa narinig. Hindi inaasahan ang bigat ng sinabi ng kanyang anak. Anak, ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Kung di dahil sa iyo, hindi natin malalaman na may mas malalaki pa pala tayong kayang gawin. Salamat sa pagtuturo sa akin na hindi lang basta-basta ang pagiging isang taxi driver. Nagtapos ang kanilang hapunan na puno ng pagmamahalan at pasasalamat. Ang gabi ay nagpatuloy sa mga kwentuhan at habang natutulog na si Ramon, naisip niya ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Mula sa mga simpleng biyahe sa taxi hanggang sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, isang munting aral ang sumagi sa isip ni Ramon. Sa buhay, ang bawat maliit na gawain na may kasamang puso at dedikasyon ay may kakayang magbunga ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang ginagawa mo. Ang mahalaga ay ang malasakit at integridad na inilalagay mo rito. Sa ganitong paraan, ang bawat tao ay may pagkakataong maging bayani sa kanilang sariling paraan. At sa wakas, natulog si Ramon na may ngiti sa kanyang labi. Alam niyang sa simpleng buhay na ito, nagawa niyang maging bayani, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para na rin sa kanyang komunidad.